Magkaibigan na albularyo, may kasintahan na kambal na diwata. Sa paanan ng bundok Anituhan, may dalawang matalik na magkaibigan, sina Mang Cardo at Mang Domeng, parehong kilala sa baryo bilang magagaling na albularyo, pareho silang pinaniniwalaang may gabay, at maraming taon na silang nagpapagaling, sumusumpa ng kulam, at nakikipaglaban sa masasamang espiritu. Ngunit kahit batikan sa larangan ng panggagamot, may isang lihim silang binabantayan na hindi alam ng kahit sino sa baryo. 10 taon na ang nakalilipas nang una nilang makilala ang kambal na sina Amara at Lira, diwata ng kalikasan na nakatira sa kagubatan ng Anituhan. Ayon sa alamat, ang kambal ay tagapagbantay ng balon ng buhay, isang mahiwagang bukal na may kakayahang magpagaling ng anumang karamdaman at magbigay ng lakas sa sinumang malilinas ang puso. Nang minsang mapadpad sina Cardo at Domeng sa gitna ng gubat habang naghahanap ng halamang gamot para sa batang nilalagnat, natagpuan nila ang balon. Doon nila unang nakita ang kambal, mapuputi ang balat, mahaba ang buhok na animoy sinuklay ng hangin, at ang mga matay kumikislap na tila sinag ng buwan. "Bawal kayong lumapit," babala ni Lira, ang mas seryoso sa kambal. Ngunit si Amara ay ngumiti, at sa halip na magalit, inalok sila ng tubig mula sa balon. "Malinis ang hangarin nyo, kaya't bibigyan ko kayo ng basbas," aniya. Simula noon, bumilis ang paggaling ng mga pasyente nila, tumaas ang tiwala ng mga taga-baryo sa kanilang kakayahan, ngunit kapalit nito'y isang sumpa na hindi nila agad nalaman. Lumipas ang mga taon, lalong tumindi ang ugnayan ng magkaibigan sa kambal. Si Mang Cardo ay nahulog sa maamo at mapaglarong si Amara, si Mang Domeng naman ay kay Lira na seryoso at misteryosa, lingid sa kaalaman ng karamihan. Tuwing kabilugan ng buwan ay pumupunta ang dalawa sa gubat para makapiling ang kanilang diwata. Ngunit may pagbabago. Isang gabi ng kabilugan, nakita ni Mang Cardo na duguan si Amara, may masamang espiritong gumagala, aniya, galing sa ilalim ng lupa, gising ang dating nilibing sa balon. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mang Cardo. 100 taon na ang lumipas mula nang isakripisyo namin ang kapatid naming si Daria upang isara ang lagusan ng dilim, ngunit bumubukas muli ang pintuan. "Bakit ngayon lang ninyo sinasabi sa amin ito?" sigaw ni Mang Domeng, na biglang lumitaw kasama si Lira. "Kami nawalan ng kapangyarihan, ang inyong ugnayan sa amin ay nagbigay buhay muli sa landas ng anino," paliwanag ni Lira, na puno ng kaba ang dibdib ng magkaibigan. Kung totoo ang sinabi ng mga diwata, maaaring nasa panganib ang buong baryo. Kinabukasan, nagsimulang mamatay ang mga hayop sa sakahan, may mga buntis na nakunan, may mga batang biglang nagkasakit at hindi na nagising, at sa bawat gabi, may naririnig ang mga tao na iyak ng babae mula sa gubat. "Anong gagawin natin?" tanong ni Mang Domeng habang naggagantsilyo ng pangontra. "Babalik tayo sa balon, at isasara natin ito gamit ang dugo ng magkasintahan," sagot ni Lira, seryoso ang mukha. Natahimik ang lahat. "Ibig mong sabihin, kailangan mamatay kami?" tanong ni Mang Cardo. "Hindi, kailangan lang ng sakripisyo, ang inyong katapatan, at ang aming kaluluwa," sagot ni Amara, lumuluhang nakatingin sa kanyang kasintahan. "Kung iyon ang kailangan para iligtas ang baryo, gagawin namin," mariing sagot ni Mang Cardo. Gabi ng ritual, sa gitna ng kagubatan, nakapalibot ang 4 sa balon ng buhay, hawak ni Domeng ang panghilis na gawa sa sungay ng USA, habang si Cardo ay may hawak na palaspas na may dugo ng kambing. Umaalingaw-ngaw ang kanilang dasal habang sinasayaw ng mga diwata ang sinaunang awitin. Biglang lumindol, lumabas mula sa balon ang isang nilalang na babae, may balat na tila bulok na kahoy, at mata na pula gaya ng dugo. "Daria," sigaw ni Lira, "walang babalikan dito, mga traidor, ibinigay ninyo ako noon sa dilim, ngayon ako'y babawi," sagot ng multo. Sumiklab ang isang sigalot sa pagitan ng diwata at multo, habang lumalaban si Amara at Lira. Sinimulan ni Mang Cardo at Mang Domeng ang huling bahagi ng ritual, ang pagsasalin ng kanilang enerhiya sa balon gamit ang pagputol sa pulso habang nakaharap sa buwan.
Tanggapin mo, kalikasan, ang aming panata. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid, nagsimulang matuno ang katawan ni Daria sa loob ng liwanag, ngunit kasabay nito, unti-unting nawala ng lakas sina Mang Cardo at Dom-eng. Niyakap ni Amara si Cardo, mahal kita, gayon din si Lyra kay Dom-eng, ang ating pagmamahalan ay panandalian lang sa mundong ito, ngunit pangwalang hanggan sa diwa. At sa huling sandali, naglaho ang kambal sa sinag ng buwan. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo sina Mang Cardo at Dom-eng na nakahandusay sa tabi ng balon, may ngiti sa labi, pero wala ng buhay. Mula noon, nanambalik ang sigla ng baryo, ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may dalawang uwak na umiikot sa balon, at dalawang bulaklak na puti ang laging tumutubo sa gilid nito. Sabi ng matatanda, iyon daw ay ang alaala ng dalawang albularyong nagmahal sa mga diwata at nagsakripisyo para sa lahat. Makalipas ang 1 taon mula nang maganap ang sakripisyo ni Mang Cardo at Mang Dom-eng, ang baryo ng Anituhan ay muling nabuhay sa kabila ng madilim na kasaysayan, ngunit hindi nila alam, isang bagong puwersa ang nagsimulang magbigay takot sa lugar, at ang mga pangyayari ay tila muling nagsimula sa kabila ng kanilang mga sakripisyo. Sa kabila ng mga pag-aalala ng mga tao sa baryo, walang nakakakita ng mga diwata ni Amara at Lyra. Ngunit ang mga misteryosong pangyayari ay hindi pa rin natitinag. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang batang lalaki mula sa baryo ang naglakbay sa gubat upang maghanap ng gamot para sa kanyang amang may sakit. Pinayuhan siya ng mga matatanda na huwag pumasok sa kagubatan tuwing gabi, ngunit napilitan siya dahil walang ibang makakahanap ng halamang gamot na kailangan ng kanyang ama. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin. May mga tunog ng mga alitaptap na parang nagsasayaw sa kanyang paligid. Bigla niyang naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na presensya na nagmamasid sa kanya. Pinilit niyang hindi magpaniwala sa mga kwento ng matatanda, ngunit ang nararamdaman niyang kaba sa kanyang puso ay tila hindi mapigilan. Dahil sa kanyang takot, bumalik siya sa kanyang daraanan, ngunit sa isang kanto ng kagubatan, napansin niyang may mga bulaklak na tumutubo sa paligid ng isang lumang puno. Hindi ito pangkaraniwang bulaklak, may matamis at malalim na amoy. Nagtaka siya at lumapit upang amuyin ito. Sa paglapit niya, isang matalim na tinig ang bumangon mula sa paligid. Huwag mong amuyin ang mga bulaklak na iyan. Napatalon siya at napatingin sa isang matandang mang-uuyam na may suot na puting damit, si Mang Doro, isang matandang mang-uuyam na matagal nang hindi nakikita sa baryo. Kilala siya sa pagiging misteryoso at may kakaibang karunungan. Mang Doro, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng batang lalaki, nanginginig ang katawan sa takot. Binigyan ka ng gabay ng mga diwata, pero ang mga bulaklak na iyan, hindi nila dapat hawakan ang sinuman. Ang mga ito ay nagsusumbong ng isang anino, paliwanag ni Mang Doro, na may malalim na tingin sa kanyang mga mata. Hindi pa natatapos ang mga sakripisyo, ang itinanim ng mga diwata, ang mga kaluluwang naiwan sa balon. Hindi mo alam kung anong kasunod. Kasunod, tanong ng batang lalaki na nagsisimula ng mabahala, ano po ang mangyayari? Ang mga kaluluwa ni Cardo at Dom-eng, pati na rin ang mga diwata, walang kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa, at ang nilalang na tinatawag nilang Daria, ay muling magbabalik, nasa ilalim ng lupa, naghihintay. Dahil sa kanyang narinig, agad na bumalik ang batang lalaki sa baryo at nagsabi sa kanyang mga magulang at sa iba pang matatanda ang babala ni Mang Doro. Hindi nagtagal, nagpasya ang mga tao sa baryo na magtipon-tipon at gumawa ng mga proteksyon sa paligid ng balon. Pinatawag nila ang mga mang-uuyam mula sa malalayong baryo upang magsagawa ng mga ritual at alay upang tiyakin na hindi muling makakapagbalik ang mga masasamang espiritu. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila maitatanggi ang kakaibang pakiramdam na bumangon mula sa ilalim ng lupa, at sa bawat kabilugan ng buwan, lalo nilang nararamdaman ang presensya ng isang nilalang na may mga mata na kumikislap ng pula.
Isang gabi, habang ang buong baryo ay tahimik, nagising si Barangay Captain Raul sa isang kakaibang tunog, mga ungol ng isang hindi nakikitang nilalang, nagtaka siya at naglakad papunta sa kagubatan, dala ang isang sagradong pangontra na ibinigay sa kanya ni Mang Doro. Pagtapak niya sa gilid ng balon, nakitang may nilalang na lumilitaw mula sa mga halamang sagwan, isang hindi kayang mailarawang nilalang, may mata na kumikislap na parang apoy, ang katawan nito ay parang humuhulma mula sa mga ugat ng puno, at ang mga kuko nito ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Mga anak ng dilim, ang sigaw ni Captain Raul habang tumayo sa tapat ng balon, huwag ninyong guguluhin ang aming baryo, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, hindi na kami matatakot sa inyo. Ang nilalang na si Daria ay ngumisi ng malupit at sumagot sa kanya ng malamig na tinig, hindi ninyo ako matatakasan, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ako'y muling magbabalik at maghihiganti. Ngunit bago pa makapagsalita si Daria, lumitaw ang isang liwanag mula sa balon na parang sinag ng buwan na sumabog mula sa kailaliman. Kasunod nito, isang mahinang tinig na narinig ni Captain Raul, ang kamatayan ay hindi solusyon, sa pagmamahal at sakripisyo, magkakaroon ng kaligtasan. Nagulat siya nang makita ang mga kaluluwa ni Mang Cardo at Mang Domeng, kasama si Amara at Lyra, na naglalakad patungo sa balon, hindi na sila natatakot bagkus ay punong-puno ng liwanag. Ang nilalang na si Daria ay muling nawala, at ang mga kaluluwa ng mga albularyo at diwata ay nagsanib upang muling isara ang lagusan ng dilim. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita ang mga kambal ni Amara at Lyra, ni Mang Cardo at Mang Domeng. Mula noon, nanambalik ang kapayapaan sa baryo, ngunit patuloy pa rin ang mga matatanda sa paghahanda ng mga ritual upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Ayon sa alamat, sa tuwing kabilugan ng buwan, may dalawang uwak na umiikot sa balon, nagbabantay sa kanilang sakripisyo at pagmamahalan, at nag-aalab ang mga bulaklak sa paligid nito. 2 buwan makalipas ang muling paglitaw ni Daria, nanatiling tahimik ang buong baryo ng Anituhan, ngunit ang katahimikang ito ay tila bangungot na naghihintay lamang ng pagkakataong muling sumabog. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan at kulog, may narinig na sigaw mula sa gubat, hindi ito sigaw ng tao, kundi isang malalim, galit na tinig na parang nagmumula sa kailaliman ng mundo. Sa dulo ng baryo, isang grupo ng kabataang mangingisda ang biglang nagtakbuhan pauwi, duguan at nanginginig sa takot. Ang balon, sigaw ng isa, may mga kamay na umaahon, hinayla si Eman. Mabilis na nagtipon ang mga matatanda, pinatawag muli si Mang Doro, na ngayon ay mahina na at halos hindi na makalakad, sa kabila ng kanyang edad, bitbit niya pa rin ang lumang baston na yari sa itim na kahoy, ang baston na pinaniniwala ang gawa sa puno ng buhay at kamatayan. Hindi sapat ang ating ginawang pagtalima, bulong ni Mang Doro, nagising natin hindi lang si Daria, kundi pati ang mga bantay ng kailaliman. Sa oras ding iyon, muling nagniningning ang mga bulaklak sa paligid ng balon, ngunit hindi na ito kulay asol, kundi mapula, tila pinapainom ng dugo. Mula sa kadiliman, lumabas ang 4 na aninong walang mukha, nababalutan ng usok at itim na liwanag, ang kanilang mga katawan ay puro gallows, pilas, at apoy. Sa gitna ng labanan mula sa kawalan, isang liwanag ang bumagsak sa harap ng balon. Sa pagliwanag nito, unti-unting lumitaw ang anyo ni Mang Cardo at Mang Domeng, ngunit hindi na sila mukhang mga ordinaryong albularyo, ang kanilang mga katawan ay kumikislap ng gintong alab, at ang kanilang mga mata ay tila salamin ng langit. Sa kanilang tabi, muling lumitaw sina Amara at Lyra, ang kambal na diwata, ang kanilang mga kasuotan ay nababalot ng mga dahon at bulaklak na buhay, na lumalaban sa ulan. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ni Amara, tumindig si Cardo, bitbit ang kanyang pamalong sanga ng saging na may bakas ng dugo ng tikbalang, samantalang si Domeng naman ay may hawak na itim na anteng-anteng na naglalabas ng alingas-ngas ng libo-libong dasal. Tumapat sila sa mga aninong umahan mula sa balon. Kami ang tanod ng liwanag, sigaw ni Cardo.
at kayo'y ibabalik kung saan kayo nararapat. Agad na sumiklab ang labanan. Tumalsik ang mga anino sa bawat hampas ng sanga ni Cardo, ngunit sa bawat bagsak ng mga ito, muling tumitindig ang mga nilalang, mas mabilis, mas mabangis. Lumipad si Lyra sa itaas, lumilikha ng bilog na liwanag sa langit, habang si Amara ay pinalilibutan ang paligid ng mga ugat ng punong buhay na sumisipsip sa lakas ng mga kalaban. Ngunit hindi ito sapat. Sa gitna ng labanan, isang nilalang na mas malaki kaysa sa iba ang umahan mula sa balon, isa itong balangga ng kadiliman, may 7 kamay, ulo ng kalabaw, at katawang gawa sa abo. Ang pangalan nito ay Bakunawa ng Lupa, isang nilalang na sumisipsip ng alaala upang makalakad sa mundo ng tao. Sa pagsanib ng dilim at pighati, isusumpa ko ang anituhan, bolyo nito, habang ang lupa ay lumindol. Hindi mo kami matatakot, sigaw ni Dom-eng, sa ngalan ng lahat ng inalay naming buhay, lalaban kami. Ang huling ritual habang nahihirapan na sina Cardo at Dom-eng sa pakikipaglaban, lumuhod si Amara at sinimulan ang ritual ng pagbalik, isang sinaunang dasal na nagbibigay lakas sa mga espiritu mula sa sakripisyo ng dalisay na puso. Kumuha siya ng isang pulang bato mula sa kanyang dibdib, ang buto ng liwanag, isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Lyra, wika niya, oras na, isakripisyo natin ang natitirang liwanag. No, pagtutol ni Lyra, kapag ginawa natin ito, mawawala tayo ng tuluyan. Mas mahalaga ang baryo kaysa sa atin, sagot ni Amara, habang lumuluha ng bulaklak ang kanyang mga mata. Tumango si Lyra, at magkahawak kamay nilang itinulak ang buto ng liwanag sa kalagitnaan ng balon. Sumambulat ang isang pagsabog ng liwanag, hindi apoy, hindi init, kundi isang uri ng kalmadong enerhiya na pumatay sa lahat ng masasamang espiritu. Isa-isang natunaw ang mga anino, nagsisigaw sa sakit, habang ang Bakunawa ay sumigaw ng huling sumpa bago tuluyang nawala. Pagkatapos ng laban ng Hamopa ang liwanag, wala na sina Amara at Lyra, wala na rin sina Mang Cardo at Mang Dom-eng, ang balon ay naging isang kristal na lawa, malinaw at matahimik. Sa baryo, muling umusbong ang mga halaman, naging masigla ang ani, gumaling ang mga may sakit, at nawala ang anumang masamang panaginip sa bawat gabi, ngunit sa gitna ng lawa, may lumulutang na 2 bulaklak, isa para kina Amara at Lyra, at 2 pang bato sa gilid nito, nakaukit ang mga pangalang Cardo at Dom-eng, at sa tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig sa hangin, hanggat may nagmamahal, may liwanag, hanggat may handang magsakripisyo, may kaligtasan. 5 taon ang lumipas mula nang maging lawa ang balon ng anituhan, unti-unting nakalimutan ng mga bagong henerasyon ang mga kwento ng sinaunang gulo, mga nilalang ng dilim, at ang sakripisyong ginawa ni Mang Cardo, Mang Dom-eng, Amara, at Lyra. Ngunit hindi lahat ay nakalimot, sa isang kubo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang binatilyong nagngangalang Isagani, 16 na taong gulang, anak ni Mayet, ang dating alagang diwata noong kabataan niya. Tahimik at may kakaibang kabiganian sa mata, si Isagani ay kilala sa baryo bilang batang may anino sa panaginip. Sa tuwing siya'y natutulog, kinakausap umano siya ng 2 lalaki sa gintong kasuotan at 2 babaeng nababalot ng liwanag. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? Tanong ni Isagani sa kanyang ina isang umaga. Mga alaala yan ang lumipas, sagot ni Mayet habang pinupunasan ang bintana, baka pinipili ka nila. Para saan? Balik na tanong ni Isagani, ngunit bago pa man makasagot ang kanyang ina, may isang sigaw na sumabog mula sa sentro ng baryo. May patay sa lawa, ang lumulutang na itim na uwak. Pagdating ni Isagani sa lawa kasama ang mga taga-baryo, tumambad sa kanila ang katawan ni Ka Benito, isang matandang mangingisda. Nakalutang ito sa lawa, ngunit ang nakapangingilabot ay ang itim na uwak na nakaupo sa kanyang dibdib, buhay, ngunit tila walang galaw, nakatingin lang sa paligid na para bang bantay ng bangkay. May sumpa ito, bulong ng isang matanda, hindi na ito ang lawa ng kaligtasan, may bumangon muli.
Nabaling ang pansin ng lahat kay Isagani, ang mata ng uwak ay tila tumingin sa kanya, isang tingin na matagal, malalim, at para bang may kinikilalang lihim. Kinagabihan, hindi nakatulog si Isagani, sa kanyang panaginip, muling lumitaw ang apat na nilalang na kilala lamang sa kwento, Cardo, Dom-eng, Amara, at Lyra. Panahon na, Isagani, wika ni Mang Cardo, nasa iyo ang huling alab, ako po, pero, wala naman akong kapangyarihan, hindi mo kailangang maniwala sa sarili mo, ang puso mo ang pinili ng liwanag, sagot ni Lyra, bigla siyang nilamon ng liwanag, pagsapit ng umaga, pagkagising niya, may tatlong kakaibang tanda sa kanyang katawan. Isang marka ng araw sa kanyang palad, isang pabilog na bakas ng halaman sa kanyang dibdib. At isang aninong tila buhay sa kanyang paanan tuwing tatama ang araw. Ang pagbabalik ng yulang itim sa mga sumunod na araw, muling umulan ng mga itim na balahibo sa buong baryo. Sa bawat pagbagsak ng isang uwak, may isang hayop o tanim ang namamatay, mabilis ang pagkalat ng takot. Balik na naman ang kadiliman, sigaw ng mga matatanda, kailangan natin ng bagong albularyo. Dinala si Isagani kay Mang Doro, na ngayon ay halos hindi na makabangon sa banig, sa kabila ng kanyang kahinaan, ngumiti ang matanda pagkakita sa binata. Ikaw nga, ikaw ang susunod na tagapagtanggol, tumikim siya at iniabot ang lumang baston, ang baston mula sa puno ng buhay at kamatayan. Kung tanggapin mo ito, wala nang atrasan, bulong niya, haharapin mo ang nilalang na ngayon ay nais muling buksan ang balon. Sa ilalim ng lawa gamit ang baston, nagtungo si Isagani sa gitna ng lawa, habang papalalim siya, ang tubig ay tila nagiging liwanag, at sa ilalim ay may pinto ang yari sa ugat at kristal. Pumasok siya, sa loob ay isang malawak na kuweba ng mga kaluluwa, at sa gitna nito, isang nilalang na may balat na parang abo at mata ng apoy. Ako si Lumbang, ang unang tagapangalaga ng dilim, at panahon ko nang kunin ang liwanag na inutang ng mundo sa akin. Mabilis na sumiklab ang labanan. Gamit ang baston, tinawag ni Isagani ang mga aninong gabay, mga espiritong sinaunang albularyo, kabilang sina Cardo at Dom-eng. Sa tabi niya, muling sumanib sina Amara at Lyra sa anyo ng mga espirito ng kalikasan. Sa bawat hampas ng baston, umuusbong ang halaman. Sa bawat hakbang ni Isagani, lumilitaw ang mga bituin sa dilim ng kuweba. Ngunit si Lumbang ay malakas, bawat sigaw nito ay nakakabasag ng bato, bawat kilos ay lumilikha ng bangin sa ilalim ng lawa. Ang liwanag ng bagong tagapangalaga sa huling sandali ng labanan, halos himatayin na si Isagani, tumamba siya, at dumilim ang kanyang paningin. Ngunit sa kanyang isip, isang tinig ang Bum-a-Lot, Isagani, ang liwanag ay hindi lamang kapangyarihan, ito ay pagmamahal, at handa ka na. Tumayo si Isagani, at mula sa kanyang puso, lumabas ang mismong anyo ng buto ng liwanag, ngunit sa anyo ng bagong bituin, itinapon niya ito sa nilalang. Isang matinding pagsabog ang lumamon sa kuweba, nawala si Lumbang, natigil ang ulan ng uwak. Pagbangon ng liwanag muling bumalik sa baryo si Isagani, sugatan ngunit buhay, bitbit niya ang baston at mga alaala ng labanan, tinanggap siya ng mga tao bilang bagong tagapangalaga ng anituhan, itinayo nila ang sambayan ng liwanag, kung saan isinalaysay ang sakripisyo ng nakaraan at ang katapangan ng bagong henerasyon, at tuwing kabilugan ng buwan, makikita si Isagani sa gitna ng lawa, nagmumuni, nagbabantay, at handang lumaban muli. Makalipas ang 7 gabi mula nang mapuksa ni Isagani si Lumbang sa kailaliman ng lawa, muling tumahimik ang anituhan, ang mga itim na uwak ay hindi na muling nagpakita, at ang lupaing dati nangungulubot sa takot ay muling nabuhay, namunga ang mga punong matagal ng tuyot, bumalik ang mga hayop sa kagubatan, at ang mga panaginip ng mga bata ay muling napuno ng liwanag. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ni Isagani na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Sa kanyang panaginip ng 8 gabi, muling lumitaw si Mang Cardo, ngunit sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang mukha.
Isagani, hindi pa ito ang wakas, ang pagkatalo ni Lumbang ay simula pa lamang, sa bawat pagsilang ng liwanag, may aninong sumusunod, at ang aninong iyon, ay may laman. Anong ibig mong sabihin, Mang Cardo? Ang balon ay seliado, ngunit may isa pang nilalang na naiwan, isang dating diwata na bumaling sa dilim, siya ang tunay na ugat ng sumpa, at nasa paligid lang siya, naghihintay. Ang mukha sa alon isang hapon, habang nakaupo si Isagani sa gilid ng lawa, napansin niyang tila may gumagalaw sa ilalim ng tubig, hindi isda, hindi hangin, kundi isang imahe. Sa kanyang pagkakatitig, nakita niya ang anyo ng isang babae, maganda ito, mahaba ang buhok, at may matang puno ng galit at pangungulila. Lira, bulong niya, ngunit nang muling lumitaw ang imahe, hindi ito si Lira, ang buhok ng nilalang ay yari sa itim na damong gumagapang, ang mga mata ay pula, at ang balat ay parang betik ng bulok na kahoy. Isagani, wika nito sa isipan niya, ikaw ang dahilan ng kanyang pagkawala, kukunin ko ang liwanag na ninakaw ni Amara at Lira. Pagdilat niya, basang-basa ang kanyang katawan, at ang hangin ay malamig na parang bangkay. Ang diwata ng kadiliman kinagabihan, lumapit sa kanya si Mayet, ang kanyang ina, nakasuot ito ng puting saya, hawak ang lumang anteng-anteng na ipinamana pa ng mga diwata noong bata pa siya. Isagani, wika nito, may itinatagong lihim si Amara at Lira na hindi na ipasa sa iyo, isa silang kambal, oo, pero may ikatlong bahagi ang kanilang kaluluwa, isang anino na iniwang nag-iisa sa gitna ng kagubatan matapos ang labanan 5 taon na ang nakalipas. Ikatlong bahagi, si Lilith, ang kakambal sa dilim. Ang huling gabi ng buwan sa kabilugan ng buwan, tinipon ni Isagani ang matatanda ng baryo, pati na ang ilang tagapagmana ng sinaunang dugo, mga apo ng mga albularyo, mga batang nakikitaan ng kakaibang sensibilidad sa kalikasan. Hindi ko kayang mag-isa, wika niya, ang laban sa dilim ay laban nating lahat. Sa gitna ng lawa, muli siyang bumaba gamit ang baston, ngunit ngayon, dala na niya ang sugat ng alaala, isang kwintas na gawa sa balahibo ng diwata at buto ng San Telmo, regalo ni Mayet mula sa kanyang kabataan. Sa ilalim ng lawa, sa dating kuweba ng kaluluwa, isang bagong pinto ang bumukas, itim, at may pulang sinag. Sa loob nito, naroon si Lilith, wala kang karapatang manirahan sa liwanag. Sigaw nito, ang puso mo'y pag-aari ng anino, hindi mo kayang angkinin ang hindi mo pinaglaban. Sagot ni Isagani, ang liwanag ay hindi ibinibigay, ito ay pinipili, nag-umpisa ang huling labanan. Si Lilith ay walang katawan, kundi usok at bulong, bawat salitang binibigkas niya ay nagdadala ng takot, panghihina, at pagdududa. Ngunit pinaikit ni Isagani ang kanyang mga mata, naalala niya si Mang Cardo, si Mang Domeng, ang ngiti ni Amara at Lira, at ang mga tinig sa kanyang panaginip. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang tunay na anyo ng buto ng liwanag, isang bulaklak ng araw na umiikot, at isang aninong yumuyuko sa harap nito. Ang pagsasanib ng liwanag at anino. Lilith, wika ni Isagani, hindi mo kailangang mamatay. Hindi mo kailangang sirain ang mundo para lang marinig. Halika, magsanib tayo. Hindi, ang anino ay hindi kaaway ng liwanag, bahagi ito ng balanse, pero kung ang anino ay laging galit, laging gutom, wala tayong kapayapaan. Lumapit si Isagani, inalok ang kanyang kamay. Mula sa katawan ni Lilith, unti-unting bumuo ng isang figure ng babae. Napaiyak ito, at tuluyang naglaho sa liwanag. Ang tagapangalaga ng anino't liwanag. Makalipas ang 1 taon, sa gitna ng anituhan, itinayo ang bantayog ng 3 diwata, para kina Amara, Lira, at Lilith. Sa tabi nito ay ang aklata ng mga anino kung saan itinuturo ang balanse ng liwanag at dilim. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.